Sa iba naman pong balita, dahil sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, humihingi na ngayon ng 2 pisong dagdag pasahe ang ilang grupo ng transportasyon. Nakatutok si Teresa Andrada. Sa Noise Barrage, idinaan ng grupong Piston ang kanilang galit sa muling pagtaas ng presyo ng diesel ngayong linggo. Sa ngayon, naglalaro sa 44 hanggang 45 pesos kada litro na ang presyo ng diesel. Ang masakit, habang pataas raw ng pataas ang presyo ng krudo, paliit naman ang paliit ang kita ng mga driver. Pero ang iba pang transport group sa Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sumugod. Hirit nila, taas pasahe. 2 pisong dagdag sa minimum fare para sa unang 4 na kilometro. Kung mapagbigyan, mula sa 8 piso, magiging 10 piso ang minimum fare. 2008, July pa kami na inaprubahan yung huling pagtaas ng pamasahe. Pero ngayon, humigit kumulang na sa 6 na taon, ay ngayon lamang kami ulit hihiling. Ang fare increase petition para lang sa National Capital Region, Region 3 at Region 4. Ang ibang rehiyon hindi na raw isinama bilang pagdamay sa mga nasalanta ng nagdaang bagyo. May price freeze din naman kasi sa mga sinalantang lugar dahil umiiral pa ang state of calamity, kaya hindi rin naman gumagalaw ang presyo ng produktong petrolyo doon. Samantala, bukod sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo sa Metro Manila at iba pang lugar, pasanin rin daw ng mga tsuper ang pamahal na presyo ng spare parts. Bagamat dati nang nagbigay ng pantawid pasada card sa mga tsuper ang gobyerno, ayon kay Energy Secretary Jericho Petilla, hindi ito napapanahon sa ngayon dahil nung una silang magbigay ng pantawid pasada cards, pumalo sa mahigit 50 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Ang pantawid pasada na inisyo noon was actually temporary mitigation. I think what the transport group is asking for right now is a permanent mitigation, which is a price increase. Ang Department of Trade and Industry, tali rin daw ang kamay sa presyo ng spare parts. Hindi raw pwedeng pagbigyan ng hiling na price ceiling dahil hindi naman daw basic o prime commodity ang spare parts. Tutol din ang consumer group na National Council for Consumer Protection o NCCP sa hiling na taas pasahe. Ang konsumo nila ay napakalaki dahil ang kanilang mga makina ay lumang-luma na at hindi ito na-maintain ng maayos. Papayag lang kami na magkaroon ng fare increase kung mapapatunayan nila na ang kanilang engine is in optimum efficiency. Ang ilang mga commuter na ating nakausap kontra rin sa hiling na taas pasahe. Medyo malaki na yon kasi so sa mga kumikita ng minimum lang, kumakain pa kami. Then syempre masyado ng pag dinagdagan pa ng 2 pesos yung namin, yung pamasahe namin, bawas na yun sa kikitain namin. Mabigat po lalo na kung marami kang anak, tapos ang magtatrabaho lang, padre de pamilya, wala pang minsan nga minimum maglalakad na lang kung malapit lang din naman. Ang ilang driver na aming tinanong, magkakaiba ang opinyon sa hiling ng ilang transport groups. Napapanahon na po talaga kasi sa totoo lang po, kahit sariling jeep ko po to, wala na kaming kinikita. Halos napupunta na lang po sa diesel. Rollback na lang, bet magtataas para hindi sabay-sabay. Kasi pag nagtaas, hatak lahat taas lahat Sa Enero sa susunod na taon, sisimula ng LTFRB ang public hearing para sa fare hike petition. Teresa Andrada, Nakatutok, 24 Oras.